Naku, hindi na po nakapagpigil. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta dito po sa naging asal at pahayag ni dating senador, dating Justice Secretary, dating chairperson ng Commission on Human Rights na ngayon ay nahalal bilang kinatawan o party list representative na si Laila De Lima. At maging ito pong si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ay pinaringgan at pinagsabihan din ni Senator Marcoleta. Ito may kinalaman sa naging pahayag ng dalawa na kung saan ay inaakusahan nila na judicial overreach o paglampas daw po sa kapangyarihan ng Korte Suprema nang magbigay po ito ng kautusan diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa Senado. Na kung saan ay humihingi po ng mga dagdag na impormasyon kung ano na ba ang nangyari at ano ang kalagayan ng tatlong impeachment complaint bago ho yung ikaapat na naitransmit po dyan po sa Senado. So yun po, at sabi po ni Senator Marcoleta, ito pong si De Lima, parang paistariray. Alam niyo ba ibig sabihin? O baka yung mga nanonood at nakikinig po sa atin ng mga bata, ibig sabihin ng paistariray, ikaw ay parang pasikat. O, ganon ho. At parang ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng tao. O yun ho. At sabi ho ni Senator Marcoleta, parang pinalita, o sige, ikaw na pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, pero wala kang karapatan na akusahan at pagsabihan ang Korte Suprema na sila po ay lumalampas sa kanilang kapangyarihan. Ito, pakinggan ho natin. Ito pong si Senator Marcoleta. Puntan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ Secretary. DOJ Secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, oo. At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang katastasang hukuman, para kang istariray din. Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yun? Oo. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga naman hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun Opo. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize ka. Yes po. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Tungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos Kapag gano'n ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So, umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon? Umaakto sa petisyon. Bakit mo naman sasabing, sino ka pa naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa. Dagdagan ko lang. Hindi naman sa... Kumbaga ay ako sa parte medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Dating kasapi siya, Opo, dati siyang Associate Justice nga po Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka rin nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado hindi mo, di ba? Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito, di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo, ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Huwag naman, Mabuti nga, hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Ako. baka may kaya kalalagyan yan. Mga haliw.
Okay, so yun po ang pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan ay kanyang talagang direktang binabanggit na ito pong si Party List Representative Laila de Lima, paistariray, pasikat, at sabi ho, wala kang karapatan, Congresswoman de Lima, at maging ito pong si retired Justice Antonio Carpio, na pagsabihan ng judicial overreach o lumalampas sa kapangyarihan ang Korte Suprema. Kasi ho, umaakto lang ho ang Supreme Court sa 2 petisyon na inihain sa kanilang sala sa Supreme Court. At siyempre, humingi po ng dagdag na impormasyon, di po ba? So, yun po ang binabanggit. At sabi nga ho, sige, kahit na ikaw ang pinakamatalino, sabi ho ni Congressman Marcoleta, kay de Lima, na kahit na ikaw ang pinakamatalino, pinakamagaling na abogado dito po sa Pilipinas, wala kang karapatan na pagsabihan ng Supreme Court na sila po ay lumalampas sa kanilang kapangyarihan. Bakit o? Trabaho po nila yan eh. Kung ang iyong trabaho ay mababatas at party list representative, yun na lang. At siyempre magsisilbi ka na prosecutor, paghandaan mo na lang yun. Sabi nga ho ni Senator Marcoleta, parang tila yumabang ho ito pong si de Lima nang mahalal bilang party list representative. Nailik ka lang na kongresista ngayon, parang napakatayog mo na at napakayabang. Di po ba? Buti na lang at swerte mo, mukhang hindi po mainit ang ulo ng mga maestrado ng Supreme Court at hindi po ito pinapatulan, ito pong si de Lima. So sa ngayon, mga kababayan, ay talaga makikita mo yung naratibo po, no? Ng mga pro-impeachment. Kasi, alam nyo ho, dapat ho, bilang isang abogado, tingnan mo na lang kung may nalabag na batas o kung ano man. Kasi dito, malinaw ho, binabanggit ho ng Supreme Court. Gusto lang hong alamin kung talagang totoo ba na ano ba talaga ang estado ng tatlong na impeachment laban po kay BP Sara. Kasi 4 po yan eh. Yung unang 3, nais lang po malaman ng Supreme Court, ano ba ginawa nyo sa 3? Yun. Ipaliwanag, under oath yun ang matindi. Tapos, sabi nga ni Senator Marcoleta, nako, mukhang sasabit sila. Kaya siguro, ito pong si de Lima ay nagngangaw-ngaw dito po at maging ang Supreme Court ay winawasak, sinisiraan. Bakit to? Kasi mukhang wala raw pong maipipresenta at wala raw pong maibibigay na tamang paliwanag ang House of Representatives sa 3 impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Mukhang sasabi to sila. Kaya ang ginagawa na lang, inililihis po ang issue, imbis na sagutin po ng direkta ano ang tanong, kautusan ng Korte Suprema dito ho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito, isa-isa. Ang haba ho niya mula letter A to K. No? Ang haba. Tapos meron pa ho na sabi, panumpaan nyo ang inyong salaysay na sinasabi nyo na pinirmahan nyo, yan, bago nyo pirmahan, yung impeachment ay nabasa nyo. Bakit to? Kasi may binabanggit to si Senator Marcoleta na kaya nasilip po yan ng Supreme Court na yung na ito hong papipirmahin, yung ibig sabihin panunumpain kasi wala hong nakalagay sa impeachment complaint. 'Di ba kadalasan sa mga affidavit o kung ano mga dokumento, bago mo pirmahan nakalagay ron may mga kolatilya ron na naintindihan mo ba, naunawaan mo at nabasa mo ang mga nilalaman ng dokumentong ito bago mo pirmahan, di po ba? So, basta nakalagay, pinirma. Kaya ang tinanong, mukhang nasilip, sabi ni Senator Marcoleta, mukhang nasilip ng Supreme Court na wala nakalagay ron, basta pirma lang, di po ba? Sana nakalagay, napatutunayan mo na bago ka pumirma, sana nakalagay ho sa sa impeachment na pinirmahan namin matapos naming maunawaan at mabasa. Nasilip daw ho, ang galing daw ng mga maestrado ng Supreme Court nakita, wala silang ginawang pag-amin. Pero kung nakalagay na po doon na maliwanag, naka-indicate, kasama na ho sa dokumento ng impeachment case,
na nabasa namin at naunawaan ito. So, aming ipinipirmahan. Tapos na hindi itatanong po ng Supreme Court kasi ay parang kumbaga sa ano, sinabi na naman nila, dineklara, okay na yan. Pero ngayon, ako, mukhang delikado at sasabit. Dahil sa, pwede itong perjury at pwede po silang makontempt itong 215 na mga kongresista. Maganda siguro, masampulan ito ng Supreme Court. At para sa mga susunod ho na mga, kung sakasakaling magkaroon pa ulit ng mga ganyang impeachment, mabigyan po ng leksyon yung mga kongresista na bago ho sila pumirma, talagang naunawaan. Hindi mo naman sinasabing kinakailangan sumang-ayon ka, hindi. Naunawaan mo ba ang pinirmahan mo? Kung bakit ka sumasang-ayon? Kasi ito po italiwa sa mga naunang pahayag. Kita nyo naman, may mga nag-i-speech pa, no? Bago mag-eleksyon na kanilang inire-report sa kanilang constituent na, nako, alam nyo, kaya ako pumirma kasi baka maipit yung ating pondo. Ang dami na ho yan lumabas yun. Review nyo yung aking vlog ho, mga kababayan. Ang dami po. Mga kongresista na nagsabi, umamin ako, kaya namin pinirmahan kasi baka maipit ang aming pondo. O, di ba? Wala kami maibibigay sa inyo, sa aming mga kababayan. So, ganun po ang payag. Okay, so bago lang po sa ating mga channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ulitin natin, sabi po ni Senator Marcoleta, ikaw, Congresswoman De Lima, nahalal ka lang na kongresista, ipaistariray ka na. Yun po ang pahayag ni Senator Marcoleta. At sabihin mong ikaw ang pinakamagaling, pinakamatalino na abogado sa buong bansa, wala kang karapatan na akusahan ng Supreme Court ng judicial overreach o lumampas sa kanilang kapangyarihan. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.